doktor na, engineer pa, tirador na. At higit sa lahat, ako po ay may karanasan magiging editor sa People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At ang People's Tonight po sa ngayon ay hawak na ni Romualdez. Kaya binabanata na si Romualdez ngayon. So ito po ang madugo, ang pinakamasakit sa lahat ng mga congressman na pumirma sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Makukulong sila hanggang 12 taon kada isa at pagbabayarin ng 1 milyon kada isa sa pagsisinungaling. Bakit po masasabi natin nagsisinungaling? Sapagkat po pumirma sila sa impeachment na reklamo na hindi man lang nila binasa. Pumirma sila sa reklamo na hindi nila naintindihan. Pumirma sila sa impeachment na hindi nila nabasa ang mga ebidensya. Pumirma sila sa impeachment na kahit alam nila na hindi nila personal na alam ang mga nakasulat doon. Kaya yan po ang mangyari sa kanila. Kaya ladies and gentlemen, alam mo ba kung paano gagawin? Ito ay kung matutuloy po ang impeachment trial, ang gagawa po dito ay si Senator Marcoleta. Nag-anunsyo na si Senator Marcoleta sa kanyang programa sa Net25 na Saganang Mamamayan. Sinabi niya, pasensyahan daw mga kasamahan niya dati ng mga congressman at ang pinaka-problema ng mga congressman ay alam pa na personal ni Senator Marcoleta kung nang pumirma sila na 150 milyon na bawat isa ang tinanggap. At pumirma sila na parang bibi na bulag. Ganun po ang mangyayari. So ito po ngayon, pakinggan ninyo yung sinabi ni Marcoleta. Kaya dahil dito, isa na namang bala yan na hindi matutuloy ang impeachment. Dagdag pa niyan. Pwede pa sila i-cite in contempt ng Supreme Court. Lahat sila. Bakit po? Nag-utos noong July 8 ang Supreme Court na magsumite ng sinumpaang salaysay ang mga congressman at sabihin nila kung nabasa nila at ang lahat ba congressman na nakabasa at alam ibang sinumpaang salaysay sila. Ang problema nila, ni isa sa kanila ay hindi nagsumite ng kahit isang sinumpaang salaysay para sabihin nila na nabasa nga nila ang impeachment complaint na yan. Yan po ang napala ninyo. Hindi nyo ba alam? Ang laki ng implikasyon yun, makukulong kayo. Hindi nag-isip itong mga congressman na ito. Kasama si Tambaluslos, makukulong. Ganun po yan. Hindi ninyo sinunod ang utos sa Supreme Court na sabihin kung napaikot ninyo, nabigyan ng kopya ba lahat ng congressmen bago pumirma. At yung mga pumirma ba, nabigyan ba ng sapat na oras, nakabasa ba sila? Yan po ang sinabi ng Supreme Court na hindi malang ninyo sinunod at hindi ninyo kinumply ang utos. Hindi kayo, matigas ang ulo ninyo. Kaya ito, pakinggan nyo si Remulla. Pakinggan niyo po si Julia. Pahingi naman ako sa mga sa Pinoy ang Birador. Hiramin ko muna yung video mo. At ito ating itututukan sa ngayon. Ito para naman ito sa katotohanan, sa katarungan. Ito po si Senator Dante Marcoleta. Ito po. Nabasa yan nung nung sinasabi mo kaninang dakilang babae. Ay, tsak mo yun. Na nakaupo sa maraming tubig. Sino ba yung dakilang babae na nakaupo sa maraming tubig? Hulaan mo, Astra Kausing. Sa tingin ko naman ay si Leila de Lima tinutukoy nito eh. Sino ba? Bakit sasabi na maraming tubig? Nakaupo sa maraming tubig. Ano ibig sabihin ng tubig?
Yan. Pero ang Nice mo lang, oh. parang, bakit nyo pa kami pakikialaman dyan? Ay hindi naman yan sinasabi sa konstitusyon kung paano dapat na permahan yan, o kailangan bang basahin yan, kailangan bang maintindihan. Wala naman daw sa konstitusyon yun, Sen. Yun ha, ang katwiran nila, nila Dilima, nila Luistro, nila Rubio Acop, lahat ng mga congressman sila, sumama pa sa kanila si ex-Justice Antonio Carpio, ha? Sumama pa dyan yung mga naggaling-galingan na mga abogado ko, no? Hoy, mga niluluko ninyo ang tao na sinasabi niyo tama kayo, mali po kayo. Iniutos po ng konstitusyon na ang bawat isasampa na reklamo ni impeachment ay dapat verified. Anong ibig sabihin ng verified? Tutok lang muna tayo dito verified. Anong ibig sabihin ng verified? Dapat gagawa ng sinumpaang salaysay ang mga pumirma na mga congressmen na pinapatunayan nila na hindi lang yun gawa-gawa ang reklamo. Hindi imbento ang reklamo. Paano na yung malalaman? Kailangan sinasabi ng ating batas. Para magiging beripikado yan, pumirma ka ng sinumpaang salaysay na kung saan ideklara mo na nabasa mo ng buong buo ang reklamo at naintindihan mo ng buong buo ang reklamo at ang bawat sinabi sa reklamo ay personal mo na alam. So paano nyo ngayon sabihin kung hindi nyo alam? Tapos ang lahat ng mga hindi mo alam na personal ay sabihin mo na hango yan sa genuine or authentic na pinagmulan na talata o di kaya records. Tanong. Ngayon, dahil matulis ito ng utak ni Senator Marcolita, patawag kayo isa-isa, ipaupuin kayo sa upuan sa Senate witness stand. Isa-isa tanungin, ikaw ba, Congressman Tambaloslos? Unahin si Tambaloslos, kasi speaker Binasa mo ba itong reklamong impeachment na port complaint? Unang tanong yan. Sabihin niya, siyempre, ayaw niyo makulong. Opo. Tapos, siyempre may 3 reklamo. Sabihin niya, ikaw ba dahil speaker ka? Nabasa mo ba yung unang reklamo? Siyempre, hindi siya makatanggi na walang reklamong una. Sabi niya, opo. Siyempre, ayaw niya sabihin na mali na hindi niya nabasa. Pangalawang tanong, yung pangalawang reklamong impeachment na sinampa, ay, nabasa mo ba? Of course, sasabihin niya, opo. Kasi siyempre, mapapahiya siya kung hindi sabihin opo. Ang pangatlong impeachment, nabasa mo ba? Of course, sabihin niya, opo. Ngayon, balik tayo. Mr. Speaker, alam mo ba na ang unang utos, pangalawang utos ng Supreme Court sa inyo, tika mo na, unahin ko muna, nakatanggap pa kayo ng utos galing Supreme Court na kung anong isasagot ninyo papunta sa Supreme Court patungkol sa impeachment? Siyempre sabihin niya, oo. Kasi kung hindi, kahiya-hiya siya ngayon, lalabas siya ngayon, out siya. Adi, pag tinanong ngayon, ano nga ang unang utos sa Supreme Court na utos? Aba, hindi mapilitan siya, pwede ko bang basahin? Sige, kung ako naman si Marcolita, basahin mo. Yung una po rito, nagtatanong kung anong status o kalagayan ng 3 reklamong impeachment. Alam mo kung anong sagot nila ng Solicitor General? The 3 impeachment complaints were submitted to the order of business in 10 session days. Sagot ba yan? Tama ba yan? Astra Kausing na sagot? Marlon Aparici? Ang tanong, ano ang status, anong kalagayan? Bakit mo, ang sagot mo naman ay naisampa po yan sa loob ng 10 araw ng 10 session days at naisama sa order of business? Tama ba yung sagot na yan? Di ba dapat ang sagot ko anong status o anong tanong mo isa anong status? Dapat ang sagot niya,
Your Honor, na na-dismiss Hindi kayo na-archive. Dapat ganun ang sagot. Ang tawag namin dyan, unresponsive. Naku. So kung hindi makasagot, nagsinungaling na. O di kaya sabihin ni Dante Marcolita, Senator, o dito na lang tayo. Nabasa mo, sabi mo nabasa mo. Unang tanong, Mr. Tambaloslos, di ba abogado ka? Sabihin niya, opo. So kung abogado ka, tama ba para sabihin na kung abogado ka, ay mas malaki ang responsibilidad mo na sundin ang panuntunan at batas sa pagsasampa ng reklamong impeachment? Sabi niya, opo, kasi abogado ko Ngayon, alam mo ba ang ibig sabihin ng verified complaint? Tanungin siya. Tanungin siya ni Marcolita gano'n. Sagutin, siyempre, nakakahiya, abogado siya Opo. Okay, tatanungin, ano ang verified complaint? Pahayag dito kung anong kahulugan niya. Hindi sabihin niya, kailangan buong-buo na basa. Pangalawa ay, alam mo personal ang lahat ng mga reklamo na mga nakabanggit. Pangatlo ay dapat, ang hindi mo personal na alam at naintindihan mo, ay hango sa mga authentic records. Pati mga ebidensya. Yun, ganun. Di ngayon, unang tanong, para patungkol sa reklamong impeachment, ano ang unang artikulo na nakalagay? Paki-recite. Nagdetalye na, hindi na makasagot si Tambaloslos. Ang Article 2, ano naman ang nilagay sa Article 2? Yan, hindi naman sila makasagot ngayon kung ano sa Article 2. Article 3, di ba 7 article? Article 4, hanggang lahat ng bawat congressman po, kapatid na Astra Kausing, si Dennis Kausing, ay patawag, pari-pariho ang tanong. Naku. Marlon Aparici, Kevin Jan, kamusta dyan sa Jensan? Maulan ba dyan? So, ang problema nito, hindi na nila mababasa. Hindi nila alam, hindi may sagot. Naku. Alam niyo ba, Kevin, Marlon Aparici, Wonder Mike, Star Sky, Prime Sabanya, Simbahon, alam niyo ba kung sa dami 215 sila, tanungin isa-isa ni Marcolita. So, ngayon, 215 sila, kakasuhan kagad sila sa korte. Ang kulong, kada tawag yan, perjury. Sa Tagalog, pagsisinungaling. Pagsumpa sa sinungalingan. Ang kulong 12 taon. Ang multa ay 1 milyong piso basta opisyal ng bayan ang nagkasala. Pero kung hindi opisyal ng bayan, ang kulong ay minimum lamang na prisyon mayor hanggang 8 years. Pero kung opisyal ng bayan, hanggang 12 years ang kulong. Naku, hindi man lang sila nag-isip. Nakatanggap kasi sila ng 150 million bawat isa. O sunod na tanong, huling tanong. Ikaw ba ay nakatanggap ng 150 million sa project AKAP, AX, at flood control projects? Naku, mahirapan sila. So, i-play natin ulit. Yan ang balak ni Juan. Yan, sinabi ni Marcolita, Senator Marcolita, yan po ang gagawin niya. Pakinggan natin si Senator Marcolita. Yan ang sagot niya. Kinakampihan mo ba yan? Hindi. Di-traumatize ko lang. Yun daw ang sagot. Bakit kinakailangan mong hanapin sa Constitution? Yung Constitution ba lahat ng gagawin? Ito, ang tinatalakay ngayon ni Senator Marcolita. Yung pirma-pirma daw yun, ay hindi man yun nakalagay doon sa Constitution na hanapin pa. Ano mo, mali si Dilima dyan. Ang Constitution nagbigay sa Senado ng kompleto halos lahat ng kapangyarihan pagdating sa impeachment. Maliban na lamang sa hindi pagtanggap ng impeachment na sobra na sa isang taon. Maliban sa impeachment na bawal tatanggapin kung tatawid pa sa kabilang kongreso.
sa bagong Senado. Yan po ang limitasyon. So kung yan ang limitasyon, hindi mo pwede bawalan ang Supreme Court. Ang tinutukoy na binabawalan Supreme Court daw. Pati ang Senado kasi nagkataon na pareho kung ano ang tinanong ng Senado sa Kongreso na pinapasubmit sila ng compliance ay ganun din po ang mga facts, detalye na kinukuha ng Supreme Court sa kanila. Ngayon sabi ni De Lima daw, bawal daw yun. Nako, kayo naman talaga. Binibilog yung tao, niluloko yung tao na naniwala sa inyo, nakala ng tao, tama yung sinasabi nyo, mali po. Ha? I'm calling on you. Napakamali po yung ginagawa ninyo. Bastos na talaga nangyari ito. Ngayon, sinasabi ninyo, ang tawag ninyo sa DDS ay mga bobo. O sino ang bobo ngayon? Di ba kayo? Hindi sinabi sa konstitusyon tapos idinidiin nyo? Ang nakakahiya naman talaga kayo. Sige, tuloy natin ang salita ni Marcolita. Kung nyo kinakailangan i-detalye niya, yun ang babalikan mo sila eh. Opo. Bakit? Kayo ba walang sariling isip? Kailangan hanapan nyo lahat? Kaya ang Constitution ba, halimbawa, magluto kayo ng sinigang. Sasabihin mo ba dyan pati lahat ng Ricardo, lahat ang sahog na ilalagay mo, kinakailangan ba sabihin pa ng nasaligang batas? Hindi ka ba marunong magluto ng sinigang? Pag sinabi niya magluto ka ng sinigang, alam mo na ang gagawin mo. Anong klaseng pangangatwiran yan? Itinatago kasi nila eh. Kaya nila sinasabing judicial overreach. May makikita ka na dyan eh. Ang dami ng mali dyan. Bakit hindi na lang sabihin ang totoo? Nabasa po namin. Okay. Under oath ito pinirmahan po namin, nabasa po namin, binigyan po kami lahat ng kopya at lahat po ng kopya ng mga ebidensya, binasa po namin lahat. Pirma. Pagkatapos lilitaw, hindi totoo lahat yan. Contempt kayo lahat. Yan. Perjury lahat yan. Kulong pa sa perjury. Na hindi Kasi ngayon, Sen at Nelson, doon sa puntong yung judicial overreach. Kasi ito ay nauna ko narinig kay dating, sabi ko nga, dating senadora, dating DOJ secretary, at ngayon po ay miyembro ng Kamara de Representante, Laila de Lima, na mukhang nagmamalabis na raw po ang kataas-taasang hukuman, Sen. At pagkatapos, lumabas din po ito sa isang column, ng isang nagpapanggap na nagagaling-galingang kolumnista, Sen. Baka naman hindi totoo yan. Hindi, kilala nyo ito. Ito yung dati nakunan ng yung mga bumibili ng peking DVD. Peke? Baka hindi peke. Totoong DVD, pirated. Tama. Pirated DVD, Kasi kung peke DVD, walang laman yan. Yan ay pirated DVD. Ayun. At ito dati, nahulihan pa ito ng Iwanan muna natin yung nag-pirate ng DVD. Yung may sinasabi ka, judicial overreach daw po. Sino nagsabi nun? Si dating senadora, dating DOJ secretary, doon ko po narinig sa kanya. Kaya ko naman binabanggit itong column na ito, Sen, mukhang ito rin ang kino-quote. Ganyan din sinasabi. Ganyan din po ang sinasabi niya. Puntahan muna natin yung nagsabi na dating senadora. Dating DOJ secretary. DOJ secretary, dating chairman ng Human Rights. Ay, tama po pala, At ngayon ay na-elect yata sa party list na congresswoman. Yes po. Alam mo, dapat magpasalamat siya sa Korte Suprema dyan at medyo mabait ngayon, Korte Suprema. Ganun ba? Para pagsabihan mo ng judicial overreach ang kataas-taasang hukuman, para kang starry ride yan. Ganun ba dating nun? Bakit mo pagsasabihan yon? Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema, 2 petitions na kinonsolidate? Okay. Alam nga namang hindi bigyan ng atensyon naman ng ating kataas-taasang hukuman, mga petition yun eh. Di ba? So sabi lang naman niya, para sa ganun madali ang aming trabaho, marisolba kaagad. Itong mga petition na inilagak sa amin,
kami maghihingi sa inyo ng mga ilang bagay at yun ay in-itemize nga. Yes po. Oh. Bakit mo naman sasabing judicial overreach? Itong kulin nga ng nagpapatulong na nga para maayos eh. Oho. Kapag ka ganun ang ginawa ng Korte Suprema, ang ibig sabihin yan, nakahanda na kaming tingnan ang merito ng mga petisyon na inyong inihain sa aming pagdidesisyon. So umaakto po ang Korte Suprema doon sa petisyon. Umaakto sa petisyon, Yan. bakit mo naman sasabihin, sino ka ba naman? Opo. Ay palagay mo nang ikaw ang pinakamatalinong abogada sa buong Pilipinas, pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial overreach. Sino ka ba? Ay, Sen, ito pa, dagdagan ko lang. Hindi naman sa, kumbaga ay ako sa parte, medyo nasisipayo ako sa puntong ito. Bukod sa kanya kasi, mukhang ganito rin po ang punto ng dating Chief Justice Antonio Carpio na para baga nagmamalabis daw ang katastasang hukuman, Sen. Na dating kasapi siya, ano? Opo, dati siyang Associate Justice nga po. Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Na kung mo ikaw ay wala na dito, kung umasta ka, isa ka ring nagmamarunong, halimbawa. Kung kaya siya nandun kaya, sasabihin niya kaya yun. Hindi sigurado hindi kikibo, di ba? Baka nga isa sa pwedeng magalit. Sumusobra na kahit itong babaeng ito, di ba? Yun nga po. Ikaw nahalal ka lang na congresswoman ng party list kung makapagsalita ka. Akala mo ikaw na ang pinakamagaling na abogada sa buong Pilipinas. Wag na mabuti nga hindi masyadong mainit ang ulo ng ating mga maestrado ngayon dyan eh. Yun na nga po. Kung halimbawa si Nelson ay isa sa mga maestrado, nako. Baka may kalalagyan yan. Mga halihaw ng pwede mo ba sabihin yun? Wala kang karapatan na sabihin sa kanila yun. Tungkulin nila yun eh. Yun ang kanilang palagay na makabubuti sa kanilang pagre-resolba ng mga petisyon na nagkataong inihain sa kanila. Sino ka? Sa kanila daw. Baka kung isa-isahin natin baka naman kaya ka pumipiyak diyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi. Ayun ang nakikita. Di ba katulad nung una na hindi natin natapos sapagkat kulang tayo sa panahon. Hindi ba yung kauna-unahan na hinihingi diyan? Ano na ang estado ng tatlong naunang impeachment na inihain sa House of Representatives? Iyon. Alam mo, may nag-explain dito yung tagapagsalita ng ng Kamara de Representante, opo. Anak yata ng kaibigan ni Nelson. Ni Kong Benny, opo. Princess. Anak ni, ano pangalan nun? Kong Benny, opo. Nalilimutan ko na yung mga pangalan nila eh. Di ba? Na ang sinabi niya ay, basahin ko yung sinabi niya. Sige nga po. Nalathala sa Philippine Daily Inquirer. At binalita din natin yan dito, Sen, sa ating palatuntunan. Isa sa mga pinaka, anong description ng newspaper na to? Inquirer po, yung fearless views. Yun po ba yan? Ayan. Isa sa mga pinaka makatotohanan. Pinagpipitagan ng isa sa mga iginagalang ng mga dyaryo sa buong Pilipinas ngayon, di ba? Ayun, tama po kayo. Di ba? Tama po. Sapagkat sila ay balanse. At sila walang takot na maglahad ng katotohanan. Ito yung description nila sa sarili nila. Fearless views. Sabi niya, kasi ang tinatanong ng Korte Suprema, ano na estado mo ng tatlo? Ayan, yung tatlong impeachment. Ang sagot nila, base sa kanyang, babasahin ko lang. All three initial complaints were included in the order of business within the 10-session day period required by the Constitution. Status ba yan? Napakabubo naman itong OSG. Oy, Attorney Darlene Berberabe, ang bagong Solicitor General. Bakit gano'n nasagot mo? Para kang hindi abogada. Unresponsive. Pagdating sa loob ng korte, objection, Your Honor. The answer of the witness is not responsive to the question. The question calls for the answer as to what is the status of the complaint. And you answered me that it was filed. It was filed within the order of business in 10 days. It's not the answer. Because the true status ay
dinismiss, in-archive nila, nag-file sila, gumawa sila, nag-motion checkwan, yung ibang congressmen at si Manix Dalipi, ang majority floor leader, at may motion na i-archive ang tatlo. In-archive, granted, sabi ni Tambaluslos, is there any objection? There being none, the motion to archive the 3 impeachment complaints is granted. Bang! Yan ang status. Ang status sa sagot, yan ay na-archive. Bakit hindi nyo sinagot ng archive? Nagsisinungaling tuloy kayo. Kasi unang-una, hindi naman totoo na pumasok sa order of business in 10 session days. Bakit? Napakasimple po. Ang 10 session days ay kada session, kada araw ng session, hindi yung session na number 1, number 2. Kasi kung minsan ang session nila, 3 araw sa isang session. Hindi pwede session day ang hinahanap ng konstitusyon, hindi number of session. O ngayon, para mapakita ko sa inyo, na ang unang reklamo na impeachment na beripikado na naisampa noong December 2, 2024 ay pang 19 days na noong dinala nila sa plenaryo noong February 5. Yan po ang katotohanan. So kung yan katotohanan, tingnan niyo po ang listahan ng session days na ginawa ko rito. Tingnan niyo rito. Ayan mamaya, ibalik na ko lang si attorney, si Rodante Marcoleta. Ito po, ipakita ko lang sa inyo ang 10 session days. Ang 19 session days. 19 session days, December 1, first session day. December 2 pala. December 3, second session day. December 4, third session day. Tapos, saan ba ito? Ayan. December 9, 4th session day. December 10, 5th session day. December 11, 6th session day. 16, December 7th session day. 17th session day is 8th session day. December 17, 8th session day. December 18, 9th session day. January 13, 10th session day. January 15, 11th session day. Tapos, dapat sa January 13 ay yung unang reklamo na impeachment na beripikado na naisampa noong December 2 ay dapat January 21, January 13 pa lang, dapat di-refer na sa order of business. Pwedeng i-refer sa first order of business, sa first session day. Pwede sa second session day. Pwede sa last of the 10th session day. Pero huwag yung pwedeng palampasin sa gawing 11th session day. So nakita na niyo, ang 19th session day, yung February 5. Ibig sabihin, sabay-sabay nila na inendorso sa plenaryo for order of business noong February 5. Tatlo, yun, February 5, isinabay na sa February 5 din na pang-apat na reklamo. O, ibalik natin ngayon si Senator Marcolita. Ayan. Itong pinaka-controversial kayo na senador. So, kanilang tinitindigan na yung 3 unang impeachment ay isinama do sa order of business within the 10 session days. Aha. Within the 10 session days. Di ba nakita na ninyo 19 session days? 19 session days bago binigay ang 3. So, nagsisinungaling na naman sila. Another kulong naman ito. Session day period required by the Constitution. Diyan, paano? Ito yung tanong ko. Paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi in-include, hindi isinama? Opo. Yung 3? Kasi ang sinabi ng Korte Suprema, sumagot kayo under oath. Yes, panunumpaan nila yan. Ibig sabihin, lahat po ng gagawin ninyong pagsagot doon sa 10 information na hinihingi namin sa inyo ay lakipan po ninyo ng panunumpa. Bakit ganon? Opo, bakit nga po? Importante kasi na tayo
magtapatan sa isa't isa eh. Yung walang kasinungalingan. Sinabi niya rito, all 3 initial complaints were included in the order of business within 10 session days as required by the Constitution. So ang tanong ko, halimbawa, paano kung hindi nila may palilitaw na dun sa 10 session days ay hindi nila isinama dun sa order of business? Nako. O hindi ngayon, pupwede sila ngayong makontempt. Ayun ho ba yung ibig sabihin? Kapag may panunumpat, nagsinungaling kayo, dapat wala nagsinungaling. Doon pa lang makokontempt ka na eh. Halimbawa, tinawag siya doon, ano? Opo. Bakit mo sinabi na yung 3 unang impeachment complaints na hinihingi namin sa inyo ay ibigay mo yung estado, bakit sinabi mo na lahat sila ay naisama doon sa order of business within the 10 session day period as required by the Constitution? Ito yung 10 pinakikita ko sa iyo ngayon. Sabi ng halimbawa, ito yung 10 order of business. Orders of business. Isa-isahin natin kung itong 3 ay nailagay dito. Ipakita mo nga sa akin, sabi niya halimbawa. O di ngayon, di kukunin niya. Kung hindi niya maipalitaw. Nako. O di pwede siyang kasuhan ng perjury. Kasi sinumpaan mo ito eh. Ang perjury is a criminal. Kasong kriminal yan. 12 taon. Kasong kriminal. Kaya nga, sabi ko, magpakaingat tayo dito. Pagkatapos sabi na naman niya, the fourth complaint signed and verified by more than 1/3 of House members effectively constituted the articles of impeachment and was transmitted directly to the Senate, rendering the earlier complaints moot. Rendering the 3 earlier complaints moot. O yan. Okay. Under oath ito. Opo. Sa mga tuwid, ang ibig niya sabihin, dahil yung pang-4 na complaint ay pinirmahan ng mahigit na 1/3 ng membro ng House of Representatives, nangangahulugang naging wala ng saysay. Nababaliwala na. Nabaliwala na. Yung nauna, 3. Yung 3 nauna. Yun ang sinasabi niya. Sa mga tweet, effectively, ang kanyang sinasabi, Sir, Madam, sabi niya sa Supreme Court, ito po ang estado ng 3. Sila po'y baliwala na. Sila po ay wala na saysay. Paano nangyari yun? Paano mo wawalaing kabuluhan? Paano mo wawaling ang tawag? Wawalaing kabuluhan. Wawalaing kabuluhan. Yan, Hindi, mabigat yun eh. Yun na nga po. Paano wawalaing kwenta? Kamo na lang. Sige. Paano mong gagawing walang kakwenta-kwenta yung unang 3 impeachment? Ibig ba sabihin, teka mo, tawagin mo yung 3 responsableng grupo na nagsulong ng 3 impeachment. Halika kayo rito. Opo. Ito ang ginawa ng House of Representatives sa inyong naunang reklamo. Sa inyong mga naunang ginawa nilang patay. Ginawa nilang walang kakwenta-kwenta. Sapagkat yung pang-4 ang kanilang pinirmahan at yun ay pilit na itinulak. Ito yung status. Magkakasala sila rito. Bakit to? Pinapayagan ba ng rules ng House of Representatives na gawin mong walang kwenta ang bawat isang inipinail mo? Pinapayagan nga po ba? Di basahin natin ang impeachment rules. Wala naman doon. Hindi naman pinapayagan. Ang sinasabi nga pagka-file ng isang impeachment, dagli-dagli mong i-refer sa office ng speaker. Tapos, ano gagawin? Pagkatapos, ang gagawin ng speaker, i-include niya sa order of business within 10 session days. Hinahanap natin, hindi nila ginawa. Sapagkat pagkatapos ng 3 session days, 10 session days, ay i-refer naman sa Justice Committee within 3 session days. Sa mga katuwid, itong 3 steps na to, ay hindi nila ginawa. So, sasabihin lang ng Korte Suprema, yan pala ang ginawa ninyo. So, ang estado pala ngayon ay wala ng kwenta, ibinasura ninyo, at itinuring ninyo na walang kabagay-bagay. Moot! Moot! Ano sa Tagalog ang moot? Yun nga po, wala nang kabagay-bagay. Bigyan pa natin ng ibang para lang maintindihan ng mga wala nang saysay. Ganon. Napawalang bisa. Ano pa? Ano pa ba?
Gusto ko maraming synonyms. Wala nang kabuluhan. Wala nang kabuluhan, walang saysay, walang kakwenta-kwenta, wala nang bisa. Ito ang estado ngayon nung tatlong naunang complaints. Yun ba ay pinapayagan ng rules of impeachment ng House of Representatives? Parang pinapayagan sila kasi gano'n ang ginawa nila eh. Hindi sila pinapayagan. Ganun lang ginawa nila. Ibig sabihin, sasabihin ng korte, nahuli ko kayo ngayon. Naku po. Oo. Bakit? Nung bang magsulong ng impeachment yung isang grupo noong December 2? December 2 ito dyan, ha? Na-anticipate nyo na ba? Nahulaan nyo na ba na mayroon pang fourth impeachment na mangyayari? Oo nga, no? Parang may hinihintay kayo, parang gano'n. Kaya nga, unang-una, tinatanong ko, bakit? Sa palagay nyo ba, nung merong maghain ng December 2, isa man sa inyo naisip, hindi, meron pa pang-apat eh. Kaya huwag nyo munang gagalawin. Kali ang katotohanan dyan, tinawagan nila si Secretary General Reginald Velasco at sinabihan huwag muna i-endorse kasi may pang-apat pa na marami ipipirma. Yan ang katotohanan dyan. Na hindi nila binanggit, hindi nila nireport sa Supreme Court kung anong totoong pangyayari. Kaya, perjury pa rin sila sa Ben Reclamador, Romel Bengson, na bigat, Maaya Paabak sa mga kabalen, magandang umaga sa mga Tagalog speaking, maayong buntag sa tanang mga taga Cebu, tanang Cebuano speaking people. Maayong aga sa tanan nga mga Ilonggo kag mayad nga aga sa mga Karaya. Maray na aga sa mga Bicolano. Marayaw na aga sa mga Sirugaonon. Marayaw na may naat sa mga Tausog. Mapita sa mga pakat, agong mga pagariakan, do sa barm, o sa mga sa Banggenyo, Buenas Dias, Caballeros y Caballeras. Yan naman po ang ating ngayon, si Ben Reclamador, si Bonifacio Kapahe Kang Leon, si Marlon Apari, si Arnel Bulana, na watching your daily brag. Salamat po. From New York pa siya. Luisa Lee, good evening po. Madami po ako natutunan sa panunood sa inyong vlog. Salamat po at natuto po kayo. Marlon Valenzuela, big problem. Pagtotoo, ubos ang Congress, patay. Biro mo, matatanggal siya sa tapa. Sige, susunod na natin yung vlog yun. Jao at Bingula, magandang umaga po. Sir, watching dito sa Cebu. Mayong buntag diha. Si Sar Hugar, kung makukulong mga congressmen na mga kawatan, sino ang papalit? Ay, kawatan dito. Marlon Aparici, Rafael Cesar, Mel NSG, Singapore. Di na makapag-isip ng labag sa batas kasi nakasungal-ngal na mga pera. Okay, Melissa Castro Mayor. Ito po, always watching your videos, even in recorded. Salamat po. Marunong naunang narinig bago kayo kay Senator Marcolita. Mas nauna pa ako sa sinabi ko kaysa kay Marcolita na sinasabi. O kapatid, loud and clear daw. Si Astra, Pilmungan. Oy, Attorney Pilmungan. Magandang umaga. Si Attorney Mayong Agamigo. Arakada sa Rizal. Wow, nahidlaw ko si mo ba? Marlon Aparici, si Carlo Julina Oliva, DDS ka na din pala, Toto. Ay, sa batas lang tayo na kumakampi. At nais ko lang iklaro, ang lahat ng mga tao nagsasabi mga DDS daw ay bubo, ito lang masasabi ko. Ang mga bubo po, yung nag-akusa na bubo ang DDS. Akala mo naman, judicial courtesy ang dapat, tapos may judicial overreach. Sino bubo? Hindi naman judicial overreach yun. Ang judicial overreach ay yung pag-abuso sa konstitusyon na gagawin ng Supreme Court. Wala po. Mismo si dating senator, dating justice na si Adolfo Ascona ay nagsasabi hindi po yun judicial overreach. Magkontra sila ng opinion ni dating Justice Antonio Carpio. Ang sinabi ni Justice
Adolfo Ascuna, nasa loob po yun ng konstitusyon. Kapangyarihan po yan ng korte. Dalawang bagay po ang ginagawa ng korte. Either magiging inquisitorial na magpaparticipate sila sa paghanap ng mga facts o di kaya mag-aantay na lang sila ng facts na ibibigay ng mga kumakaso. Ito, inquisitorial ang ginagawa ng sila mismo nagtatanong, ano ba talaga nangyari? At kung bakit nagtatanong po ang Supreme Court na gano'n, ibig pong sabihin, nakita nila na may paglabag sa konstitusyon na ginawa. At gusto nila malaman pa ng todo. O gusto nila iklaro. Alam na nila, parang si Paduano, alam niya na sagot, tinatanong ng ang testigo. Pag nagkamali sa kanyang hawak na papel, contempt. Si Mr. Boy, contempt talaga yun. Si Andrea Guico, watching from Singapore, Ever Ligaw, nakakasawa na yung baga yan na sa politika ng mga korap na nakaupo, asan po ang pera ng bayan, baka lagi, alam mo, dapat naman pantay-pantay naman dapat kung lahat ng mga may confidential fund, PNP chief, may confidential fund po ang AFP chief, may confidential fund po si Bongbong, in fact, malaking kay Bongbong, 4,650,000,000 ang confidential fund niya, kay Sara, 125 million lang. Tapos, si Tambaloslos, more than 10 billion. Sa ngayon lang, 16 billion ang kanyang confidential fund. Ganun po yan. Ibig sabihin, mga patas dapat lahat latagan ng baraha. Wonder Mike, ano ang status? Married na. Marlon Aparici. Huwag mo naman tawagin kasi sa totoo lang, Marlon, kaibigan kita, kaibigan. Ako binibira ko rin sa Marcolita, pero this time mga salita niyo po mga tama po sa batas. Pulguso, good morning po, attorney. Star Sky, Wonder Mike, Kevin Jan, ipadala din sila sa The Hague. Prime Sabanya, Simbahon, maayong buntag dihat, Kevin. Mapita kay Pak, kay kapatid na kay kapatid na Abs, saka kay kay Mariam. Regal Felipe, Wonder Mike, tapos Mr. Dencio 19, Astra Doto Impeachment, Mel NSJ. Yan, sino pa bang iba? Si Jos A, Noel Bonifacio, Maya Pabak, Natalio Bungcales, Romel Bingson, Bonifacio Kapahi Carlion Jr. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito lang po, si Kabalen Marcolita po ang nagsalita.